Boses ng henerasyon, bakit mahalaga ang wika sa makabagong panahon? Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Ibanez Chris Evans at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang isang mahalagang bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang Pilipino, ang wika. Una, ano nga ba ang wika at bakit ito mahalaga? Ang wika ay isang paraan ng pakikipag-ugnayan at pagpapahayag ng ating kaisipan, damdamin at karanasan. Mahalaga ito dahil sa pamamagitan ng wika, nagkakaintindihan ang mga tao at naipapasa natin ang ating kultura at mga tradisyon. Halimbawa, kapag sinabi nating magandang araw po, hindi lamang tayo bumabati, ipinapakita rin natin ang ating paggalang sa kapwa. Ikalawa, ano ang mga katangian ng wika? Ang wika ay arbitraryo dahil ang mga salita ay may kahulugang napagkasunduan ng mga gumagamit nito. Ito rin ay dinamiko dahil patuloy itong nagbabago kasabay ng panahon. Halimbawa, may mga bagong salitang ginagamit ng kabataan dahil sa teknolohiya at internet. Pangatlo, ang wika ay panlipunan dahil ginagamit natin ito upang makipag-ugnayan sa ibang tao. Ikatlo, dalawang teorya tungkol sa pinagmulan ng wika. Ang unang teorya ay Bow Wow na nagsasabing maaaring nagmula ang ilang salita sa paggaya sa mga tunog na naririnig sa paligid tulad ng tunog ng hayop. Ang ikalawa naman ay Yo He Ho na nagsasabing maaaring nabuo ang wika mula sa mga tunog o sigaw ng mga taong nagtutulungan sa paggawa ng isang gawain. Ikaapat, dalawang tungkulin ng wika ayon kay Halliday. Una ay instrumental kung saan ginagamit ang wika upang makuha ang ating pangangailangan. Halimbawa, pakiabot naman po ang aking aklat. Ikalawa ay interaksyonal kung saan ginagamit ang wika upang mapanatili ang magandang ugnayan sa kapwa. Halimbawa, kumusta ka? Sana ay nasa mabuti kang kalagayan. Ikalima, dalawang antas ng wika. Ang una ay formal na wika na ginagamit sa paaralan, opisina at iba pang formal na sitwasyon. Ang ikalawa ay di-formal na wika na karaniwang ginagamit sa pakikipag-usap sa mga kaibigan at kakilala. Ika-anim, dalawang variety ng wika. Mayroong idiolek o natatanging paraan ng pagsasalita ng isang tao. Halimbawa, maaaring may sariling salita o paraan ng pagsasalita ang isang tao na nakikilala sa kanya. Mayroon ding dialect na tumutukoy sa pagkakaiba ng paggamit ng wika batay sa lugar. Halimbawa, maaaring magkakaiba ang ilang salita at punto ng pagsasalita ng mga taong mula sa iba't ibang lalawigan. At panghuli, ang aking personal na refleksyon. Bilang kabataan, mahalaga sa akin ang wikang Filipino dahil ito ang isa sa mga bagay na nag-uugnay sa akin sa aking pamilya, kultura at kapwa Pilipino. Sa panahon ngayon na mabilis ang pagbabago dahil sa teknolohiya, nais kong patuloy na gamitin at pahalagahan ang ating wika. Hindi masama ang matuto ng ibang wika, ngunit hindi natin dapat kalimutan ang sariling atin. Ang wika ay hindi lamang salita. Ito ay pagkakakilanlan, kultura at boses ng bawat Pilipino. Maraming salamat sa pakikinig.